Pinatigil ko ang asawa ko sa pagtatrabaho kasi di na niya nagagampanan ang pagiging babae sa bahay. Hindi ko alam kung masyado lang akong old school o kung mali talaga ang mundo ngayon. Lumaki kasi akong may paniniwala na ang lalaki ang provider at ang babae ang ilaw ng tahanan. Ganito ang pagpapalaki sa akin ng tatay ko. Anak, sabi niya noon, kahit gaano ka ka-successful, ang tunay na lalaki ay yung kayang magtaguyod ng pamilya at ang tunay na babae ay yung kayang gawing tahanan ang bahay. Kaya nang pakasalan ko si Mika, akala ko pareho kami ng paniniwala. Nagsimula kami sa simple lang. Pareho kami nagtatrabaho, hati sa bills, pero siya ang mas hands-on sa bahay. Siya ang nagluluto, naglalaba, nag-aayos. Masaya ako noon. Pag-uwi ko, may mainit na pagkain, malinis ang bahay, mabango ang kwarto. Pakiramdam ko, lalaki ako. Pero nagbago ang lahat nung na-promote siya bilang senior manager. Nung una, masaya ako para sa kanya. Deserve mo yan, sabi ko. Pinaghirapan mo yan. Pero pagkatapos ng ilang buwan, doon ko naramdaman ang pagbabago. Mas malaki ng sahod niya sa akin ng halos 20K. Hindi ako insecure sa pera, pero naramdaman kong parang unti-unti akong nawawala sa role ko bilang lalaki. Pagod na siya palagi. Imbes na magluto, o order na lang ng grab food. Imbes na maglaba, papadala na lang sa laundry shop. Minsan, pag uwi ko, makalat ang sala. May baso sa mesa, may pinagkainan sa kusina. Isang gabi pag uwi ko mula sa trabaho, nakita ko ang lababo. Punong-puno ng hugasin. Pagod din ako. Pero mas pagod ang mata ko sa gulo. Love, sabi ko, nakatambak ang hugasin. Ang sagot niya, pagod na pagod ang boses. Pagod ako, galing akong presentation. Pwede bang ikaw muna? Share naman tayo sa gawaing bahay, di ba? Doon ako napikon. Hindi ko alam kung paano ako sumabog pero parang may bumara sa dibdib ko. Share? Sabi ko. Naghahanap buhay din ako, pero hindi ko nakakalimutang lalaki ako. Tumigil siya sa pagkuha ng tubig at tumingin sa akin. Ang problema sa'yo, dagdag ko, porket malaki na sahod mo, nakalimutan mo nang tungkulin mo bilang asawa. Anong silbi ng pera mo kung ang dumi ng bahay natin? Pag uwi ko wala man lang maayos na ulam. Tahimik siya at mas kinabahan ako sa katahimikan niya kaysa kung sumagot siya. Hindi mo ba naiintindihan? Sabi niya. Pagod din ako. Hindi lang ikaw ang nagtatrabaho. Hindi rin ako katulong. Pero asawa ka, sagot ko. At doon, nagsimula ang gap naming dalawa. Lumipas ang ilang linggo na malamig ang samahan namin. Mas tumagal siya sa opisina, mas naging distant siya sa akin. Parang roommate na lang kami sa iisang bahay. Hanggang sa isang araw, kinausap ko ang boss niya. Kaibigan ko rin kasi ang boss niya sa college. Sinabi ko, pare, nagpaplano na kami magka-baby. Nahihirapan na si Mika sa stress. Baka pwede mong bawasan ang load niya. Baka soon mag-resign siya. Akala ko ginagawa ko yun para sa kanya. Para sa mental health niya, para sa pamilya namin. Hindi ko inisip na pinakikialaman ko na pala ang buhay niya. Isang gabi pag uwi niya halatang galit siya. Bakit mo kinausap ang boss ko? Tanong niya. Hindi ako nakasagot agad. Concern lang ako sa'yo, sabi ko. Stress ka na masyado. Concern or control? Sigaw niya. Tinawag mo ba talaga ako para mag-resign?
Hindi mo ba naisip na karera ko to? Pinaghirapan ko to. Sinubukan kong ipaliwanag. Ginagawa ko lang to para sa mental health mo. Para maibalik ang order sa pamilya natin. Order? Sino ka para magdikta ng order? Doon ko nasabi ang salitang hindi ko na mababawi. I'm saving you from yourself. Masyado kang nakain ng ambisyon. Nakalimutan mo na ang nature mo bilang babae. Parang nasampal siya. At parang sinampal ko rin ang sarili ko. Mula noon, hindi na niya ako kinausap. Hindi na siya sumasabay kumain. Hindi siya sumasabay matulog. Parang multo na lang siya sa bahay namin. Minsan nakita ko siyang umiiyak sa banyo. Gusto kong lapitan pero hindi ko alam kung paano magsisimula. Sa isip ko, tama naman ang ginawa ko, di ba? Pinoprotektahan ko lang ang marriage namin. Gusto ko lang ng tahimik na tahanan. Pero bakit parang ako ang sumisira? Ngayon iniisip ko, masama bang protektahan ang marriage namin sa pamamagitan ng pag-prioritize sa traditional roles? Bakit mas mahalaga na sa mga babae ngayon ang karir kaysa sa katahimikan ng tahanan? Bakit parang kasalanan ko nang gusto mong may asawang nag-aalaga ng bahay? Pero habang tinatanong ko to, may isa pang tanong na bumabagabag sa akin. Ako ba ang mali? Isang gabi umupo siya sa harap ko sa sala. Tahimik, walang galit, walang sigaw. Mas nakakatakot ang ganoong tono. Alam mo, sabi niya, mahal kita. Pero hindi ko kayang mawala ang sarili ko para lang maging ideal wife mo. Hindi ako nakasagot. Hindi ako lumaki para maging dekorasyon ng bahay. Hindi rin ako lumaki para maging tagapagluto lang. Lumaki ako para magkaroon ng sariling pangarap. Huminga siya ng malalim. Kung gusto mo ng asawa na nasa bahay lang, sabihin mo. Pero wag mo akong gawing ganun. Doon ko napagtanto hindi pala siya nagbago. Ako ang hindi nakamove on sa paniniwala ng nakaraan. Akala ko pagiging lalaki ang pagiging provider. Akala ko pagiging babae ang pagiging homemaker. Pero sa mundo ngayon, baka ang tunay na partnership ay hindi tungkol sa roles, kundi sa respeto. Hanggang ngayon hindi pa rin kami ganap na okay. Hindi ko alam kung magbabago ako. Hindi ko alam kung babalik siya sa dating siya. Pero isang bagay ang malinaw. Kung patuloy kong pipilitin ang mundo na sumunod sa paniniwala ko, baka mawala sa akin ang taong pinakamahalaga. At baka ang tanong ay hindi, mas mahalaga ba ang karir kaysa sa tahanan? Kundi, kaya mo bang mahalin ang asawa mo kahit hindi siya akma sa ideya mo ng pagiging babae?